Guys, naniniwala ka ba na plano ng dakilang Diyos ang lahat ng ito? Bakit dapat akong maniwala sa Biblia? Ipinapahayag sa Biblia ang tungkol sa paglikha sa sansinukob, ang kalikasan ng Diyos na lumikha sa sangnilikha at naghahari sa lahat ng naroroon, at ang hantungan ng sangkatauhan. Kung totoo ang mga itinuturo ng Biblia, ang Biblia ang pinakamahalagang aklat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung totoo ang Biblia, nagtataglay ito ng mga kasagutan sa pinakamahalagang katanungan natin sa buhay: saan ako nanggaling? Bakit ako naririto? At ano ang mangyayari sa akin pagkatapos kong mamatay? Dahil sa kahalagahan ng mensahe ng Biblia, hinihingi nito sa atin na tanggapin natin ito ng buong konsiderasyon. Ang katotohanan ng mensahe nito ay naoobserbahan, mapapatunayan at makakatayong matatag sa mga pagsisiyasat. Inangkin ng mga manunulat ng Biblia na ito ang mismong salita ng Diyos. Isinulat ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Ito ay pagsasabi na ang lahat ng mga salitang nakatala sa orihinal na salin ng kasulatan ay nagmula sa bibig ng Diyos bago umabot sa isip at panulat ng mga manunulat ng Biblia. Isinulat din ni Apostol Pedro, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangaudyukan ng Espiritu Santo, 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 21. Ang pariralang, nanggaudyukan ng Espiritu Santo, ay nagpapahiwatig ng kaisipan kung paanong itinutulak ng hangin ang layag ng isang bangka. Nangangahulugan ito na ang pagsulat ng kasulatan ay sa direksyon ng banal na Espiritu. Hindi nanggaling ang Biblia sa mga tao kundi ito ay gawa ng Diyos at nagtataglay ng awtoridad ng Diyos. Sa puntong ito, mahalaga na huwag nating hayaan na ang pangangatwirang circular ang magbigay ng katwiran upang paniwalaan ang Biblia. Hindi natin maaaring sabihin na dapat na maniwala ang isang tao sa Biblia dahil simpleng sinasabi ng Biblia na dapat itong paniwalaan. Ngunit, kung ang katotohanang inaangkin ng Biblia ay mapatunayang totoo sa tuwing posibleng subukan ang kanilang katotohan o napatunayang totoo ang mga iyon ng kasaysayan at ng mga tuklas ng siyensya, lalong magiging kapanipaniwala ang panloob na pag-aangkin nito ng pagiging katiwa-tiwala. Ang mga panloob na ebidensya ay gumagawang kasama ng mga panlabas na ebidensya. Ang panloob na ebidensya ng katotohanan ng kasulatan ay nagbibigay ng kapanipaniwalang argumento kung bakit dapat maniwala ng isang tao sa Biblia. Una, ang natatanging mensahe ng kasulatan ang nagbubukod dito sa iba pang mga tekstong panrelihiyon. Halimbawa, itinuturo ng Biblia na ang sangkatauhan ay likas na masama at karapat-dapat sa walang hanggang kamatayan. Kung tao ang responsable sa nilalaman ng Biblia, ang pananaw ng tao ay hindi magiging kasing dilim ng deklarasyon ng Biblia likas sa tao na gawin ang sarili na maganda. Itinuturo din ng Biblia na walang magagawa ang tao sa kanyang sariling kakayahan upang bigyang lunas ang kanyang likas na kalagayan. Muli, ang katotohanan ito ay lumalaban sa likas na pagmamataas ng tao. Ang pagkakaisa ng mensahe ng Biblia ang karagdagang dahilan kung bakit dapat itong paniwalaan ng tao. Isinulat ang Biblia sa loob ng humigit kumulang sa 1,550, 1,550 taon ng 40 manunulat. Marami sa kanila ay hindi nakilala ang isa't isa at nanggaling sa iba't ibang katayuan sa buhay, hari, mangingisda, maniningil ng buwis, pastol, at iba pa. Isinulat ang Biblia sa iba't ibang kapaligiran, disyerto, kulungan, korte ng hari at iba pa. Tatlong magkakaibang wika ang ginamit sa pagsulat sa Biblia, at sa kabila ng mga kontrobersyal na paksa, ipinapahayag nito ang iisang mensahe. Ang mga pangyayari na nakapaloob sa mga kasulatan ng Biblia ay tila garantiya sa pagkakamali nito, ngunit ang mensahe nito mula Genesis hanggang pahayag ay katakatakang hindi nagbago. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat paniwalaan ang Biblia ay ang ganap na kawastuhan nito. Hindi dapat maipagkamali ang Biblia sa isang aklat pang siyensya, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito nagtuturo ng mga bagay tungkol sa siyensya. Ang pag-ikot ng kalagayan ng tubig, water cycle,
ay inilarawan na sa kasulatan maraming siglo pa bago ito natuklasan ng siyensya. Sa ilang mga pagkakataon, tila sinasalungat ng Biblia at siyensya ang isa't isa. Ngunit habang umuunlad ang siyensya, napatunayang mali ang mga teorya ng mga siyentipiko at napatunayang tama ang Biblia. Halimbawa, isang pamantayan noon sa panggagamot ang pagpapadugo sa tao bilang gamot sa mga karamdaman. Marami ang namatay dahil sa maraming dugo ang nawala sa kanilang katawan. Ngayon, alam na ng mga doktor na ang pagpapadugo bilang gamot sa maraming sakit ay hindi nakakatulong. Laging itinuturo sa Biblia na, ang buhay ng laman ay nasa dugo, Levitico Kapitulo 17 versikulo 11. Ang mga turo ng Biblia tungkol sa kasaysayan ng mundo ay laging napapatunayan. May mga nagdududa sa Biblia na pinuna ito dahil sa pagbanggit nito sa mga Heteo, 2 Kings 7:6. Ang kawalan ng ebidensya sa arkeolohiya upang suportahan ang pagkakaroon ng kultura ng mga Heteo ay laging binabanggit noon na pangontra sa Biblia. Ngunit noong 1876, natuklasan ng arkeolohiya ang mga ebidensya sa pagkakaroon ng bansa ng mga Heteo at noong unang bahagi ng ika-20 siglo, isang karaniwang kaalaman na ang tungkol sa lawak ng bansa ng mga Heteo at ang impluwensya nito sa sinaunang mundo. Ang kawastuhan ng Biblia sa siyensya at kasaysayan ay mahalagang ebidensya sa pagiging katiwa-tiwala nito, ngunit nagtataglay din ito ng mga natupad na hula. Ipinahayag ng ilang manunulat ng Biblia ang mga magaganap sa hinaharap maraming siglo bago pa ang mga iyon maganap. Kung ang isa lamang sa mga pangyayaring ito na hinulaan ay maganap, ito ay kahanga-hanga na. Ngunit naglalaman ang Biblia ng napakaraming mga hula. Ilan sa mga hulang ito ay natupad pagkaraan ng miksing panahon, halimbawa, ang hula tungkol sa pagkakaroon ni Abraham at Sara ng anak na lalaki, ang pagtatwa ni Pedro kay Jesus ng 3 beses, ang pagpapatotoo ni Pablo tungkol kay Jesus sa Roma at marami pang iba. Ang ibang mga hula ay natupad pagkaraan ng daan-daang taon. Ang 300 mga hula tungkol sa Mesiyas na tinupad ni Jesus ay hindi maaaring matupad ng isang tao lamang malibang may isang dakilang kapangyarihan na nasa likod ng mga hulang iyon. May mga partikular na hula sa Biblia gaya ng mismong lugar kung saan isisilang si Jesus, ang kanyang mga ginawa, ang paraan ng kanyang kamatayan, at ang kanyang pakabuhay na maguli ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang kawastuhan ng kasulatan. Kung ilalagay sa mga pagsubok, mapapatunayang totoo ang Biblia sa lahat ng bahagi nito. Saklaw ng katotohanan ng Biblia hindi lamang ang pisikal kundi maging ang espiritual. Nangangahulugan ito na kung sinabi ng Biblia na may isang grupo ng tao na tinatawag na Heteo, dapat nating paniwalaan na may mga tao ngang tinatawag na Heteo. At dahil itinuturo ng Biblia na ang lahat ay nagkasala, Roma Kapitulo 3 versikulo 23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma Kapitulo 6 versikulo 23, dapat natin itong paniwalaan. At kung sinasabi sa atin ng Biblia na ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang paibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin, Roma Kapitulo 5 versikulo 8, at ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, kaya at nararapat din nating paniwalaan ang mga katotohanan ito. Guys, huwag kalimutan mag-subscribe, like para update kayo sa mga upload ko. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you all.